What's up guys, Makimatic here at sa vlog na ito ay sasakyan natin ang bagong contender para sa Luzon, Visayas and Mindanao Run, ang Eastern Gold Trans Tour Super Deluxe Bus. Sasakyan natin ito mula Metro Manila hanggang sa makarating tayo ng Surigao City, Mindanao. Ang biyahe na ito ay aabutin ng halos 2 araw. Ito ay may 4 na meal stop, 2 diesel stop and 2 tawid ng Roro. Mahaba-haba ang biyahe na ito kaya get ready. Pero bago ang lahat, please subscribe and hit the notification bell para updated ka pag nag-upload ako ng bagong video. Let's go! Andito tayo ngayon sa PITX Terminal para kumuha ng ticket para sa ating biyahe. Matatagpuan ang booking station ng Gold Trans dito sa second floor, ticketing booth 3, window 1. Take note guys, hindi lang Surigao na biyahe ang pwedeng i-book nyo dito. Pwede din ang biyaheng Rawis, Oras at Giwan ni Gold Trans. Ang ticket nga pala para sa biyahe na ito ay nagkakahalaga ng 2,857 pesos kung ikaw ay student, PWD o senior citizen. Pero kung ikaw ay regular passenger, ito ay worth 3,571 pesos. Libre na ang ferry nito sa Matnog to Allen at Liloan to Surigao. Ang Dinagat Islands talaga ang biyahe nitong bus, pero dahil sa madaming factors tulad ng inconsistency sa biyahe ng ferry boat na hindi kasya ang bus, mahal na tawid para sa ferry at low ridership ng pasahero papunta Dinagat Islands ay hindi naging viable magkaroon ng madalas na biyahe papunta rito. Best na siguro kung makakabiyahe few times in a week papunta mismo sa Dinagat Islands. Ito po yung ticket. Thank you. Kumpletong-kumpleto ang load nito. Meron itong 2x2 seating configuration na ginamitan ng premium leather seats with armrest, headrest, and footrest. And kasama dito sa upuan ang 2 USB charging ports. Reclinable ito and pwedeng laparan yung space sa pagitan ng dalawang upuan. Meron din itong CR with lavatory para sa biyahe hindi ka magpipigil ng ihi lalo't napakalamig ng bus. 6 PM and paalis na tayo ng PITX. Napakalakas ng ulan this time. Halos mag-zero visibility yung daan. And sobrang traffic around Pasay this time. Kaya pinili ko na lang muna na magpahinga. Nagpagas nga din pala kami sa Caltex Pasay para full tank bago sumapak sa biyahe. Ha? Sama kayo? Oo. Sa puno. Pasado 9:30 PM na kami nakarating dito sa Santo Tomas, Batangas. Di ako nag-e-expect na may makakasabay pa tayo dahil anong oras na din tayo nakalabas na Manila. Pagkalagpas ng Santo Tomas ay dito na medyo nagmabilis si Kuya. Syempre, para hindi na rin matagalan sa biyahe at lalo't napakaluwag naman ng mga daan.
Pasado 11:30 na nang nakadaan tayo dito sa Arco ng Quezon dito sa Chaong. So far, tahimik yung molding sa loob at hindi gaano makalambag. And yes, kung napapansin nyo kung ano yung nagbabuzzer or nagbibeep, yan yung tunog ng turning signals itong bus. Oo, maingay talaga. Ewan ko ba kung bakit ganyan yung nilagay ng Eiger dyan. Para tuloy lagi nag-overspeed yung bus, pero in reality, bihira pa makaabot ng 80 km/h. Kakanan tayo dito sa Candelaria Bypass dahil sa loob nito makikita yung stopover ng Gold Trans. Pero usually, bihira na ang mga buses na pumapasok ng bypass tuwing gabi. Madalas kasi may namamato sa mga bypass kaya mas safe na sa bayan na lang dumaan. And considering na gabi na, kukonti na lang ang sasakyan sa mga bayan kaya maluwag na. At nandito na tayo sa Cabreras Eatery dito sa Candelaria. Dito din huminto yung sinakyan naming Gold Trans 817 nung pumunta kami ng Naga. Ito na ata yung stopover na may pinakamaraming ino-offer na pagkain. Subok ko na yung lasa ng pagkain dito. Solid at masarap. May kamahalan nga lang kumpara sa ibang stopover pero worth it naman dahil malinis at maayos yung lasa. Makalipas lang ang halos 30 minutes, tayo ay umalis na din dito sa first stopover. Dito na magsisimula yung mabilis na takbuhan dahil tanggal na ang gutom at ang antok.
Surprisingly, nakakabilib yung comfortability nitong bus. Kahit madaan sa lubak, hindi gaanong affected yung loob. Maganda yung dampening ng suspension kaya smooth din kahit papaano. Sabi nga ni sa akin, kung makaliit na ng accelerator yun, ay sagad-saga na. And may makakasabay pa pala tayong bus by this time. More on Bicol line yung kasabay natin. Pero kadalasan, puro trucks na lang sa oras na ito. Sa mga bus naman ay halos mga pa-Manila yung makikita. Narinig? Oo, narinig. Ganyan ka. Alanganin eh.
7:20 at nakarating na kami sa Arco ng Bicolandia. Konting kilometro na lang at mararatingan natin ang second meal stop para sa biyahe na ito. Narating din namin ang second meal stop nitong biyahe na ito dito sa Makahili Kitiri sa Tabugon. Madami din humihinto na bus companies dito tulad ng Eagle Star, Megabus, ilang mga Bicoline buses and Davao Metro Shuttle. Mas simple yung meal stop dito kung ikukumpara sa Cabrera City. Di rin kami gano'n nagtagal dito dahil karamihan ng mga pasahero ay tulog na. After overtake ni Amihan, puro trucks ulit yung mga nakasabay namin, kaya nakatulog ako. Katunayan yan, bumagsak pa nga yung camera ko sa sobrang antok. Buti na lang hindi na damage, kung hindi tapos na ang vlog mula dito. Saktong pagkagising ko may kasabay na pala kaming bus, isang Golden Dragon Marco Polo from Tripolis. Pagkakaalam ko is local line bus to na tumatakbo from Naga to Legazpi. Naabutan din namin itong Expo ni Bicol Isarog. Ito yung latest bus nila na Scania DM22T. And medyo special ito dahil ito yung naka-Lazy Boy string seats. Around 5:37 AM ay nakarating na kami dito sa Sipocot Junction. Konti na lang ay hihinto naman tayo para magpa-diesel ulit sa Caltex Pamplona. Dito sa Caltex Pamplona ang last diesel stop itong bus. After nito, sa Visayas na ang sunod na hinto para magpa-diesel. Pinultang kulit ang bus para tuloy-tuloy ang biyahe hanggang makarating ng Matnog. Napansin ko din pala na customized na yung route banner nito. Pinalitan ng amenities na meron itong bus. Ito din medyo nahilamusan yung bus lalo na yung windshield para sa better visibility.
paunahan nitong Bobby's Liner ay nakatulog na ako ulit. Prior to this trip kasi wala pa akong matinong tulog. Ang hirap ng pigilan lalo't napakalamig ng bus. Gising na lang ako at zumizigzag na dito sa Kamalig. Shortcut ata ito na ang labas na isa Daraga para hindi natadaanan ng busy na bayan ng Daraga Town proper. Nakarating din tayo sa third meal stop dito sa bayan ng Sorsogon, ang Inos Eatery. Newly renovated itong eatery nila. Hindi ganito yung itsura nito dati. Mas maganda and mas malaki na yung place. Maayos ang CR nito at mga lababo kaya makakapaghilamos ka na maayos. After kumain ay sumabay na din ang inspector ng Gold Trans dito sa bus. Siya ay bababa sa Matnog para abangan naman ang ibang Gold Trans bus na pabalik na Maynila. Parang talaga yung sasawa niya. Nakalunod talaga. Hindi na kaya mo din. Kaya nga lang, wala kayo turuan kita, hindi kita pabayaan din. Ayusin natin yan. So, ano report mo? Hindi na lang ako kaya mo sa kanya. Namin. Dati yung mga konduktor namin dito, na konduktor gano'n. Pero nangyay, kung tayo ginawa padala na malaki, ang safety lang nila. Kasi kasal na. Bago ginawa, umalis muna ng bansa talaga. Para ngayon dyan, siya pa ginalaan. Pinag-isipin niya. Kasi mamaya kapagan tayo Oo. Ano yung sabi ng kusina na? Ano sabi na? Dito ka sa kurera. Ito na. Oh, ganyan. Dito na, muna. Mag-release na lang ako lang. Dito na yan. Dito. Bulan ko na tapos wag mo. Bulan muna. Pagkalibulan, labas. Yan, hindi mo sa'yo. At nandyan eh, pumapasok eh. Ay, sila pumasok na rin yung pizza. Kulog nila ni Marlene at saka ni Marlene. Ano yung pala ko rin? Bakit chipi? Chipi pambayad. Papa, larga pa o ano? Interval. Wala yung ganyan. Hindi maintindihan. Dito naman yung part na zigzag sa bayan ng Matnog. Solid yung likuan dito at maganda pa yung daanan. Bawal nga lang sa mahihiluhin at comparable ito sa zigzag na meron na bitukang manok. Tingnan mo. Oo. Nandito ka, gumanda yung gumanda. Kasi mapusunod, masindaan sila. Mas ito.
butas. Bago mo marating ang Matnog Port ay pipila ka muna saglit dito para kumuha ng boarding pass sa Terminal B para sa Matnog Port. Pagpasok dito sa Matnog Port ay bababa na ang mga pasahero para magstay sa terminal habang iniintay pa yung boarding time pasakay ng barko. Pero ako ay sinuwerte at pinayagan na magstay dito sa loob ng bus para makapture yung pagsakay sa barko. May inspection din dito in terms of animals kaya better na mag-ready ng documents pag may kasamang mga pets. Sasampa na ang bus natin dito sa barko ng Santa Clara. Buti na lang at hindi maalon ng dagat ngayon kaya hindi maalog ang barko. Hindi mahihirapan yung buses sa pagpasok. Dito ko na muna tatapusin ang part 1 ng ating vlog para dito sa Luzon, Visayas, and Mindanao run. Abangan ang part 2 nito this following weeks kaya make sure kayo ay nakasubscribe. Salamat mga idol! Ito lang din, tsaka sa